Pananampalataya ang nagbubuklod sa mga deboto ng Jesus Nazareno. May kanya-kanya rin silang dahilan kung bakit ganoon katindi ang kanilang panata. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Hindi pa man nagsisimula ang prosesyon para sa Poong Nazareno. Libo na ang nag-abang at nakaantabay dito sa Quirino Grandstand para sa Translasyon 2025. 5 p.m. pa lang kahapon, may mga nakalatag ng banig dito sa Quirino Grandstand. Dito ko nakilala si Nanay Teresa, taga-Tondo. Taon-taon daw siya rito. Yung pinupunta namin dito, lalo na ako, o yung mga pamilya ko, yung mga kasama ko, apo ko, ang nakakaluwag naman sa amin, parang nararamdaman namin. Hindi naman po pwede na yung gusto natin ang masunod. Pero si Truly, nanggaling pa ng Aklan. Ako po ay umabot na po ng 15 years at ngayon po ay pang 16 na po na taon na bilang deboto at mananampalataya sa ating pong mahal na Senyor. At ito pong debosyon at taon ay madagdagan pa po hanggat ako po ay nabubuhay dito. Nagsimula raw ang kanyang debosyon noong yayain siya ng kaibigang Magyapo. Ang di niya inakala, ito rin pala ang magiging daan para buuin niya ang grupong magpapalaganap ng pananampalataya kay Poong Jesus Nazareno sa kanilang probinsya. Ako po ay nagsimula sa isa pong pag-anyaya o pag-akay ng isa pong tao na makasabay po sa translasyon ng ating mahal na Senyor. Kaya po nabuo po ang Senyor sa Irindi Aklan at ito po ay nagkakaroon ng 12 chapter sa buong Aklan. At sa pagkaloob ng mahal na Senyor, ako po ay ginawa niyang founder and coordinator po ng Quiapo, Manila. Para sa mga deboto ng Jesus Nazareno, hindi na lang ito basta pakikisabay sa uso, kundi pananampalatayang babalik-balikan mo. Paalala na lamang ng mga organizer sa mga sumasali sa translasyon. Kung mas tatalima ho ang lahat ngayon, mas susunod, baka ho mas mabilis na. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.